Kailangan natin ngayon mag-voice over about sa ating mga kabataan. Ganito kasi yun. Magkukwento lang ako habang naglilinis kami nagtatanggal kami ng snow sa aming kapaligiran. Char. Kasi hindi pwedeng hindi siya tatanggalin dahil sobrang kapal. So ito na nga, para sa mga magulang at mga kabataan, it's all about teenagers. Tungkol ito sa mga kabataan at higit sa lahat, tungkol ito sa pagiging magulang. Alam mo, minsan, hindi mo talaga maintindihan ang isang bagay hanggat hindi ka napupunta sa parehong sitwasyon. Noong 15 years old ako, doon nagsimula ang pagbabago ko. Doon ako nagsimulang mapabarkada. Doon ako nagsimulang mas sumama sa kaibigan kesa sa pamilya. Akala ko noon normal lang. Akala ko parte lang ng pagiging teenager ang pagiging pasaway. Akala ko mas importante ang barkada kesa sa payo ng magulang. Hindi ko napansin habang ako ay nagsasaya sa labas, may isang taong umiiyak sa loob ng bahay. Ang mama ko. Halos masira ang pag-aaral ko noon sa high school. Muntik na akong hindi makagraduate. Nagkaroon ako ng boyfriend. Mas pinili kong hindi pumasok sa school. Mas pinili kong gumala kesa mag-aral. May mga gabing hindi ako umuwi. May mga gabing hindi alam ng mama ko kung nasaan ako at siya naghihintay, gising, umiiyak, nag-alala. Pero hindi ko yun nakita noon. Hindi ko naramdaman ang bigat ng puso niya. Dahil bata pa ako, dahil sarili ko lang ang iniisip ko. Ngayon ko lang na-realize ang lahat. Dahil ngayon, ako na ang nasa posisyon ng mama ko. Ngayon ako na ang nag-alala. Ako na ang naghihintay. Ako na ang natatakot. Sabi nga nila, maintindihan mo lang ang magulang mo kapag naging magulang ka na rin. At totoo pala yun. Bilang isang ina, wala ka namang ibang hinihiling. Hindi mo kailangan ng mamahaling regalo, hindi mo kailangan ng kapalit. Ang gusto mo lang, makatapos sila ng pag-aaral. Magkaroon sila ng magandang kinabukasan, hindi maranasan ang hirap na naranasan mo. Failed ako sa panganay ko. Hindi siya nakatapos. Masakit yun bilang isang ina. Sobrang sakit. Pero tinanggap ko dahil hindi mo naman kontrolado ang lahat. Ang pangalawa ko naman nakatapos ng kolehiyo. Sobrang saya ko nun. Pakiramdam ko may isa man lang akong pangarap na natupad. Ngayon itong pangatlo kong babae, nag-aaral pa ng college at nagsimula na rin magka-boyfriend. Doon na naman nagsimula ang takot ko. Hindi dahil masama ang boyfriend. Hindi dahil bawal magmahal. Ang kinakatakot ko, baka hindi siya makatapos. Baka maaga magkaanak. Baka hindi pa siya handa sa responsibilidad. Mas mahirap ang buhay kapag hindi ka handa. Mas mahirap bumuo ng pamilya kung napipilitan ka lang dahil wala ka ng choice. Mas maganda kasi yung handa ka. Handa ang isip, handa ang puso, handa ang buong pagkatao mo. Ayokong maranasan niya ang hirap, ayokong maranasan niya ang pag-alala na naranasan ko. Ayokong maranasan niya ang pagsisisi na maaring dumating kapag huli na ang lahat. Ang mas masakit pa, malayo ako sa kanila.
At doon ko na-realize ang isang bagay. Akala ko sapat na ang pagmamahal ko bilang ina. Akala ko basta ibigay ko ang lahat ng kaya ko, sapat na iyon. Pero mali pala ako. Kulang pala ang pagmamahal kapag wala ka sa tabi nila. Kapag hindi ka nila nararamdaman. Kapag hindi mo sila nakakausap ng personal. Kapag hindi mo sila nayayakap. Minsan, hindi pera ang kailangan ng anak. Hindi gadgets, hindi luho, kundi presensya. Dahil kapag kulang ang presensya mo, minsan naghahanap sila ng pagmamahal sa iba, sa boyfriend o sa girlfriend. At hindi naman yun mali. Natural sa tao ang magmahal. Natural sa kabataan ang ma-in love. Pero sana alam nila ang limitasyon. Sana alam nila ang responsibilidad. Sana alam nila ang halaga ng edukasyon. Dahil ang pag-aaral, hindi yan para sa magulang. Hindi iyan para sa ibang tao. Para iyon sa sarili nila. Mga anak, kung mapapanood ninyo ito balang araw, hindi namin kayo pinipigilan dahil gusto naming kontrolin ang buhay ninyo. Pinipigilan namin kayo dahil alam namin ang pwedeng mangyari. Naranasan na namin, alam namin ang sakit, alam namin ang hirap. Ang pagmamahal ng magulang minsan mahigpit, minsan masakit, minsan parang hindi makatarungan. Pero lahat yun, galing sa takot na baka masaktan kayo, galing sa takot na baka masira ang kinabukasan ninyo. Hindi namin kayo kinukontra, pinoprotektahan namin kayo. At bilang isang ina, handa akong maghintay, handa akong magtiis, handa akong mag-alala. Pero sana, tulungan ninyo rin kami. Tulungan ninyo kaming matulog ng mahimbing. Tulungan ninyo kaming hindi mag-isip ng kung ano-ano. Tulungan ninyo kaming maniwala na kaya ninyong panindigan ang mga desisyon ninyo. Sa mga kapwa ko magulang, hindi tayo perpekto. May mga pagkakataong nagkulang tayo. May mga pagkakataong nasobrahan tayo. Pero ang mahalaga, patuloy tayong nagmamahal. Patuloy tayong gumagabay. Patuloy tayong umaasa. At sa mga kabataan, hindi masamang magmahal. Hindi masamang ma-in love. Hindi masamang magkaroon ng relasyon. Pero siguraduhin ninyo na hindi ninyo isinusugal ang pangarap ninyo. Ang boyfriend o girlfriend, pwede pang maghintay ang pag-ibig. Darating at darating iyan. Pero ang pagkakataong makatapos ng pag-aaral sa tamang panahon, hindi laging bumabalik. Mas maganda pa rin ang pamilyang binuo dahil handa ka. Hindi dahil napilitan ka, hindi dahil wala kang choice. Gusto lang namin bilang magulang na kapag dumating ang araw na pipili kayo ng magiging pamilya ninyo, buong buo kayo, matatag, handa sa lahat. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi nagmamadali, hindi naninira ng pangarap, hindi naglalayo sa pamilya. Ang tunay na pagmamahal, naghihintay, sumusuporta at nagpapalago ng pangarap. Ngayon naiintindihan ko na ang mama ko. Kung gaano siya nahirapan sa akin. Kung ilang gabi siyang hindi nakatulog. Kung ilang luha ang pumatak dahil sa kakaisip. Ma,
Kung nasaan ka man ngayon, ngayon ko na naintindihan at ngayon ko na nasasabi na salamat. Sobrang salamat. Hindi ko makakalimutan ang mga gabing or madaling araw na nakasilip ka sa bintana at naghihintay kung uuwi ba ako o hindi. Ang kapatid ko na lagi nagsasabi sa akin na si mama hindi natutulog, kakahintay na baka uuwi ka bago mag-umaga. Pero minsan, 2 araw, 3 araw, hindi ka nagpapakita sa amin. Kaya sobra ako nagsisi kasi hindi rin ako nakapagtapos ng college. Dahil, yun nga, mas inuuna ko yung sarili kong kaligayahan kisa ang pagsumikapan kung paano ko hubugin ang magandang kinabukasan. At sa mga anak ko naman ngayon, mahal na mahal ko kayo. Kahit mahigpit ako minsan, kahit nag-alala ako palagi, kahit paulit-ulit ang mga paalala ko, lahat iyon dahil mahal ko kayo. At hindi ako titigil na umasa na matatapos ninyo ang mga pangarap ninyo. Bilang magulang kasi, handa tayong magsakripisyo para lang sa kinabukasan ng ating mga anak. Dahil tayo yung nakaranas ng, lalo na kung galing ka sa mahirap na pamilya, naranasan natin kung paano tayo nagsumikap, paano tayo nagsimula, at paano tayo lumalaban sa buhay kahit nahihirapan ka. Dahil unang-una, wala kang magulang na sasalo sa'yo kapag hirap ka sa buhay. Hindi katulad ng ibang mga kabataan na kapag nahihirapan sila, meron silang mga mayayamang mga magulang na tutulong sa kanila. Pero kung galing ka sa hirap, ikaw mismo ang magsusumikap para hindi na maulit yung hirap na dinanas mo na hindi kayang ibigay ng pamilya mo or ng mga magulang mo ang magandang buhay. So ikaw naman ngayon na alam mo na kung paano magsumikap, alam mo na kung paano pagandahin ang buhay mo. Ang gagawin mo naman para sa mga anak mo, gusto mong iparanas sa kanila ang maayos na buhay upang hindi na nila maranasan kung paano ka nagsimula. Kaya ganun na lang yung pag-alala mo sa kanila na sana bago man sila magsipag-asawa, bago man sila gumawa at bumuo ng sarili nilang pamilya, makapagtapos mo na sila ng pag-aaral. Ang negosyo nandyan lang yan. Anytime pwede mong pasukin kapag tapos ka na ng pag-aaral. Kasi yung iba katwiran nila, sabi nga diploma or negosyo. Para sa akin kasi isang foundation or pundasyon mo sa sarili mo ang edukasyon. Dahil kung mag-fail ka man sa iyong business, meron kang edukasyon na pwedeng magtatayo sa iyo. Dahil alam naman natin na hindi lahat ng tao nagiging successful pagdating sa pagnenegosyo. Mas maigi pa din yung meron kang panglaban or may talino ka. Hindi ka basta-basta lumalaban lang na wala kang sariling talento, wala kang skills. So dapat hubugin mo yung sarili mo para kahit saan lupalop ka dalhin or kahit anong
pagsubok man ang maranasan mo sa buhay, kaya mo pa rin tumayo. Pero remind ko lang at lagi mong isaisip kung sino man makarinig nito na kahit anong mangyari, bitawan mo na yung ibang bagay, wag lang sigad. Dahil wala tayo ngayon kung wala ang Panginoon. Ako lagi kong ipinagmamalaki na wala ako sa magandang buhay kung hindi ko kasama ang Panginoon araw-araw. Kung meron man akong kinakatakutan, yun ay ang mawala sa akin ang Panginoon. Kasi kung tayo lang, mabigat ang problema kung hindi natin siya kasama. Yun yung dapat isaisip ng bawat tao. Kasi karamihan ng mga taong may pera na ang akala nila ang pera ang nagbibigay sa kanila ng magandang buhay. Oo, tama, pero sigad pa din. Dahil anytime kahit gaano pa katayog ang iyong nararating, kung darating ang panahon na babawiin sa iyo yan ng Panginoon, wala kang magagawa Kasi dapat alam mong tao ka lang. Alam natin dapat na tao lang tayo. Nababalik din tayo sa alikabok. Kaya sana sa lahat ng mga kabataan na nakakarinig nitong video na to or nakakapanood ng video na to, sana may matutunan kayo. Hindi lang sa pagiging anak, sa pakikipagkapwa-tao, kundi pagiging anak din ng Panginoon. At sana gumawa tayo ng mga bagay na ikasisiya ng ating mga magulang, ng ating Panginoon. God bless sa lahat.